What's up mga katunay? Siyempre, ito po ang inyong lingkod na si BT and welcome to my channel, Tunay na Kritiko. Ayan, siyempre meron tayong tatalakaying balita ngayon mga katunay, no? Eto, matindi. Talagang matindi na ngayon talaga. Patindi ng patindi. Puro tindi na lang talaga nadidinig ko sa akin ngayon, no? Modus ng administrasyon ng pagpapakulong sa mga kritiko ng flood control scandal. So parang sinasabi yung mga kritiko ng flood control, yun yung mga kumokontra sa flood control. Aba, totoo ba? Eto may pasabog dito. So alamin na natin to kung ano ba to. Siyempre, interesado din akong malaman at pag-usapan natin to. Bigyan natin ng reaction to mga katunay. Pasok! Nagiging modus operandi pag nagsalita ka sa administrasyon, nagalit ka at nagsabi ka tungkol dito sa nangyaring korupsyon, kulong ka na. Tingin niyo po ba may kaugnayan itong issue sa inyo with Congressman or Senator Marcoleta dito po sa mga ganap ngayon sa kanyang pagiging kritiko at talagang nais na niyang maumpisahan itong investigasyon dyan po sa flood control muli? Totoo yan, Admar. Talagang eksakto yung binanggit mo at nagkataon din naman dahil aktibo akong nananawagan at isa ako siguro sa mga boses na sumisigaw tungkol dito sa flood control scandal na imbestigahan at tingnan talaga. Yun nga, ang mabigat dito, lahat kaming mga nagagalit, lahat tayo, hindi lang naman ako, marami nagsasalita. Siguro mga 40 na may kaso. Sa flood control, parang 6 pa lang atang kinasuhan. Basta ngayon, no, ang nagiging modus operandi, pag nagsalita ka sa administrasyon, nagalit ka at nagsabi ka tungkol dito sa nangyaring korupsyon, kulong ka na. Yun ang masama doon. Yun ang masama. Kahit naman mga kababayan natin, no, kahit ako napapansin ko, no, ang daming binanggit diyan sa problema sa flood control project. Pero sa totoo lang, yung mga main na nababanggit ay talagang hindi naiimbestigahan. No? Kung tutuusin, may mga kilalang tao na nababanggit, congressman na nasa asabwat dyan, pero hindi nila maimbitahan. Hindi nila mapunta dyan, hindi nila mapapunta para maimbestigahan sa Blue Ribbon. No? Samantalang dati, nung si Senator Marcoleta pa ang may hawak ng Blue Ribbon Committee, talagang alam natin na magkakaroon ng way lahat ng investigasyon at alam natin na talagang konting-konti na lang talaga, isasapak na eh. Ayan na, nandiyadyaan na tayo eh. Maaabot na natin yung finish line. Kaso ang problema, nung nakahalata sila na maaabot na yung finish line, biglang nagbago ng liderato. Biglang nagkaroon ng palitan. Ngayon, eto na naman tayo. No? Nagbago na naman ang liderato. At ang naupo ay si Senator Alan Cayetano. Ngayon, hindi pa nagiinit ang puwet ni Senator Cayetano sa pagiging Senate President, gustong-gusto na rin siyang palitan. Magtataka ka kasi ganito, lagi ko sinasabi dito, nung si Chis Escudero is pinalitan bilang Senate President, walang ni-hani-ho o nagsalita na magkakaroon ng palitan. Diba? Walang mga ganun na palitan si Tito Sen, walang nag-ano. Kung meron man, siguro, nandoon sa minority noon, na majority ngayon, pero hindi naman sapat ang bilang nila noon. Pero ito, di ba? Kahit hindi sapat ang bilang ng minority ngayon, talagang plano sila ng plano na palitan si Senator Alan. Di ba? Kaya nga tinatanong ko, ano ba ang dahilan? Ano ba ang matindi yung dahilan? Ano yung pinakamalalim yung dahilan? Kasi kung ikakatwiran nyo ay ibalik ang dignidad ng Senado o si Senator Alan simula no naging Senate President, naging magulo. Doon tayo sa naging magulo. Tinalakay na natin to. Doon tayo sa naging magulo. Si Senator Alan ba ang naghatid ng gulo sa Senado? Kung meron mang mga tao na hindi dapat pumasok sa Senado, si Senator Alan ba ang nagbigay pahintulot sa kanila? Nung mga panahon na yon? Di ba?
Kasi sa totoo lang, kahit sinong tao, kung ikaw may dala kang armas lalo, hindi ka pa pwedeng pumasok sa premises ng Senado. Bawal. Sa gate pa lang, iluluwa ka na. Pero bakit sila nakapasok? So, ibig sabihin nun, may access sila sa loob. Ibig sabihin, may pumayag dun. Di ba? May pumayag, hindi pa pwedeng wala. So, ibig niyong sabihin, si Senator Alan ang pumayag sa kanila. Di ba? Parang napakalabo nun. Dahil siguro, wala pa siyang access nung mga panahon na yun. Kailan lang naman siya biglang pumalit, nasa loob na yung mga NBI, no? Diba, hinabol muna si Bato bago naihalal si Senator Alan. Kaya kung yun ang magiging dahilan nyo, na biglang nagkaroon ng gulo diyan sa Senado, lapas si Senator Alan dun. Diba? Hindi siya yung dapat managot dun. Hindi dapat siya yung sisihin dun. Oh. Tapos ano pa? Diba? Ano pa ba yung matindi yung dahilan? Ako kasi ang nakikita kong dahilan dito. Kaya gustong matanggal si Senator Alan sa pagiging Senate President. Maaaring mabuksan ang mga investigasyon na nilagpasan. Ayun yun eh. Kasi once na si Senator Alan ang nandiyan, parang pakiramdam natin 100% may mabubuksan at meron tayong malalaman na ayaw malaman ng iba. Ganun yun. Diba? Doon sila naiwas. Yun ang nakikita natin. Kung hindi man yun ang tunay na dahilan, diba? Kung talagang hindi naman yun, bakit? Bakit gusto niyo magpalit ng liderato? Bakit hindi ba kayo kontento kay Senator Alan? Bakit ayaw niyo bang subukan si Senator Alan? Diba? At eto nga, napapansin natin. Kapag kontra nga naman, 'di ba? Kapag kontra sa flood control. Nananagot. Kapag nagsalita tungkol sa flood control, tinidemanda. Kung sino pa yung nagagalit diyan sa flood control, siya pa yung sinasabit. Kung magtataka, Admar, kung balang araw makasama ka rin namin ni Senator Marcoleta na makasuhan at magkaroon ng whole departure order. Easy. Tapos Congressman, yung ano din, yung mga sa leadership din ng Senado na maya't maya lagi tayong merong naririnig na magbabago na naman. May kaugnayan po rin po ba ito dahil maliban sa impeachment ay ito ngang inaantabayanan na flood control project ay maaari ding matalakay, which is kahapon niya nabanggit na kung sino pa yung mga karagdagang mga opisyal sa komite ng Blue Ribbon. Katulad na sabi ko, Jade Admar kay Jade, yun ang binanggit ko sa kanya, yung pagpapalit ng liderato ay yung Constituent Assembly na speech ni Senator Amy kahapon at maging itong liderato ng Blue Ribbon Committee hearing, mas mahalaga sa kanila yan maging sa impeachment. Kasi yung dalawang proseso ng Constituent Assembly tsaka impeachment, kailangan niya ng 2/3 vote. Kahit na hindi magkapalit ng liderato, kahit minority pa rin ang ngayon ay majority, hindi nila makukuha yung boto eh. May bulto na 9 ang minorya at marami pa rin sasama dyan na hindi naniniwala sa impeachment at hindi rin naniniwala sa Constituent Assembly. So, ibig sabihin, may posibilidad na talagang hindi ma-impeach si BP Sara. Kung ganun di mas maganda. Pero sa totoo lang, syempre, kahit paano kinakabahan tayo sa mga mangyayari, di ba? Ibig sabihin, kaya tayo kinakabahan. Kung mai-impeach si BP Sara, di syempre, matutuwa dyan yung mga walang ya. Ang mararamdaman nila yan, wala na tayong kalaban, wala na tayong sabit. Yun ang matindi rin. Diba? Wala nang kasabit-sabit, wala nang sasagasa sa kanila, magagawa na nila yung gusto nila. Diba? Kaya yan lang naman talaga ang nagiging problema kay BP Sara. Yan ang pinoproblema nila.
yung nagiging tinik na si BP Sara sa lalamunan nila. Kaya wag nilang sabihin, no? Wag nilang sabihin na lahat ng kinakaso nila kay BP Sara ay totoo. 'Di ba? Kasi sa totoo lang, kung ikukumpara ang kaso ni BP Sara sa kaso sa flood control project, sisiw lang 'yun. 'Di ba? Pero bakit? Bakit yung sisiw ang gusto nilang pakialaman? 'Di ba bakit yung ganyan, 'di ba? Vice President na hindi humahawak ng pondo. Vice President na sumusunod lang or spare tire lang ng Pangulo. Si BP Sara ba yung may hawak sa gobyerno? Diba? Si BP Sara nga yung binibigyan ng budget ng Pangulo eh. Bakit siya yung dapat ma-impeach? Diba? Ako nagtataka ako bakit ganun eh, diba? Anong klaseng pagpapahirap ba sa bayan yung ginagawa ni BP Sara? Kaya ako is patuloy ako sa pagsuporta sa mga Duterte kasi hindi ko makita sa iba yung tunay na motibo nila kung bakit talaga nila gustong i-impeach si BP Sara. Ang nakikita kong motibo is politika. Gusto talaga siyang hindi tumakbo bilang presidente para ang mga nakikinabang ay patuloy pa rin na makinabang. Kasi once na si BP Sara ay maging presidente, mawawalan ng pakinabang ang mga nakikinabang. Kasi kapag si Sara Duterte ang presidente, hindi nila mapapakinabangan yan. Puro pakinabang na lang. Diba? At kaya yun ang nakikita ko ngayon kung gusto nilang mabura sa isip namin yung mga ganitong isipin. Diba? Ipakita nyo sa amin na talagang fair kayo sa mga nangyayari. Kasi hindi lang naman si BP Sara ang problema ng Pilipinas eh. Hindi naman si VP Sara ang krisis. Hindi si VP Sara ang nagpapahirap sa mga Pilipino. 'Di ba? Sino ba nagpapahirap sa Pilipino? Sino ba ang kumokontrol ng bansa natin? Sino ba ang nagpapalakad? Sino ba ang humahawak talaga ng pondo? 'Di ba si VP Sara ba lahat 'yun? Eh di sana ginawa nyo na lang siyang presidente tapos i-impeach nyo. Eh di katanggap-tanggap pa sa kanya 'yun. Kasi ito parang ang hirap tanggapin eh. Pantakin mo, magiging kapalit ka lang ng Pangulo, yun lang ang pinakatrabaho mo. Tapos ganyan pa, sa'yo pa isisisi lahat. Yun ang matindi ron. Kaya ako, paano ko maniniwala sa kanila? Oh, itong ang malaking kaso ng flood control project, hindi nila pinapakailaman. O ngayon, kung mapapakailaman yung flood control project, kung mabubuksan man yung kaso na yan, no, kung mabubuksan man uli yan, ako sa tingin ko, parang malabo pa rin natin matuntun eh. 'Di ba? Malabo pa rin nating makuha. Kasi baka mamaya is talagang magkaroon ng pagpapalit dyan kay Senator Alan. Kasi kung si Senator Alan, matutumbok niya na yung dapat niyang tumbukin, di kaya ihinto na naman yan. Ibig ko sabihin ihinto, patanggal si Senator Alan dyan. Naku. Pero, itong Senate Blue Ribbon Committee, majority vote lang to eh. At kung yan nga ang nagiging galit ng marami, hindi lang naman tayo, no, pati ang Iglesia ni Cristo nagsalita diyan. Ang sabi lang, humingi kami ng transparency, accountability. May mga obispo sa simbahang Katoliko nagsalita na rin diyan. Mga negosyante nagsasalita tungkol diyan. At ang iba't ibang organisasyon na sinasabi lang naman, ikulong nyo yung mga kurakot. Yun, di ba? Yan naman talaga yung panawagan ng mga iba't ibang mga religious groups na ikulong kung sino yung dapat ikulong, yung mga nangungurakot. Yun lang naman ang hinihiling, kahit kaming mga taong bayan, yun ang hinihiling namin, na mapanagot sila. Kaso, anong nangyayari? Sino yung mga taong nananagot, yung mga pinapakita nilang pinapakulong nila, hindi nga namin kilala. Meron nga doon parang nagtataya lang ng waiting, parang mga ganun ang mga pagmumuka.
Yung mga binabanggit ba nila diskaya ng mga kilala, yung mga binabanggit ng 18 Marines or may ilang Marines ba yun, is nakikita ba natin? Siyempre hindi. O, di ba? Tapos kapag nagkakaroon ng investigasyon dyan sa Senado noon, parang hindi naman talaga natin matuntun kasi ang nangyayari, nasisisi pa yung testigo Parang yung testigo pa yung lumalabas na may kasalanan Kaya dito natin malalaman sa bagong pagbubukas ng Blue Ribbon kung sakasakali, kung bibigyan nila ng oras ang pag-iimbestiga uli dyan, dito natin malalaman kung ano magiging takbo. Kung magiging katulad ba dati o magkakaroon ng pagkakaiba na magiging maayos na ngayon. No? Alamin natin ano yung katotohanan dahil hindi namin ito nakita sa ICI na binuo mismo ng administrasyon. Gusto naman. ICI, nako. Ako wala akong kumpiyansa di ba? Lalong-lalo na yung sinabi nila, yung investigasyon nila is private. Di ba? Yung tipong hindi mo mapapanood, hindi mo makikita. Kaming taong bayan ng niloko Kaming taong bayan ng naisahan, tapos wala kaming karapatan na makita yung investigasyon. Dapat nga kami ang kauna-unahang makakita niyan makasaksi niyan. Hindi pa pwede itago yan. Ng palasyo at ang tanging ano na lang nila maaaring sandalan ay ang Blue Ribbon Committee na para ding ganun din ang nangyari, pahinto-hinto. Ito lang di ba, pag-resume ng June, yan wala lang ang na, pag-asa. parang pahinto-hinto na yung nangyari. So ito na yung inihintay ng marami na talagang malaman ang katotohanan. Yes. Ang problema, malaman kaya natin ang katotohanan. Hirap pa rin. Lalong-lalo na nakikita naman natin, nagkakaroon na ng parang delikado dyan sa Senado yung sila Jinggoy, sila Marcoleta, di ba? Hahainan na daw ng warrant o ano ba, subpoena o ano ba yan, di ba? Talagang ginagawa ng paraan. Halos parang lahat lang ng nasa majority ngayon na dating minority ang naiipit sa kaso. Di ba? Kawawa naman sila. Pero sana manatili pa rin silang matibay. Kulungan dapat makulong. At kahit papano, maisauli ang pera ng bayan. Ayun, natunghayan natin si Mike Defensor. Ayan, mga katunay Talagang kailangan masimulan na yung flood control project. Masimulan na yung investigasyon dyan sa flood control project na yan. Talagang inaasam-asam na mga tao yan. Pero sa tingin ko, hindi pa matatapos yan ngayong taon na to o sa mga susunod pang taon. Diba? Kasi alam natin, yan ang kinatatakutan nila. Yan ang iniiwasan nila. Kasi talagang sa totoo lang, kapag yan nabuklat, yung kaso ng flood control na yan, talagang maraming sasabog na pangalan dyan. Marami talagang sasabit dyan. Para kasing yun ang nakikita natin na parang napagtatakpan niyang usapin na yan. No? Pasensya na sa nagiging komento ko, pero yun din naman ang nagiging komento ng ibang mga nakakausap nating na taong bayan. 'Di ba? Ngayon, kung mali kami sa sapantahan namin, patunayan nyo. Patunayan nyo na handa nyong bigyan ng hustisya yung mga tao, kaming mga tao, na naagrabyado at ninakawan dyan sa flood control project na yan. Diba? Kasi kami ang kawawa din. Bayad kami ng bayad ng buwis, tapos wala rin palang nangyayari. So kayo mga katunay, anong masasabi nyo tungkol dito? Comment lang po kayo sa comment box. So once again, I'm BT and I'm out. Peace.